الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome pong muli sa isa na naman nating pagtalakay sa mga fatawa ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah, ang Fiqhul Ibadat. Nasa araw nito inshallah ay itutuloy natin ang pagtalakay sa usapin na kung sino ba ang mga tao na obligado na para sa kanilang mag-ayuno. Natalakay na natin ang mga naunang mga katangian at ito ay ang pagiging Muslim. Pangalawa ay ang kakayanan. Pangatlo, ang pagkakaroon ng matinong pag-iisip ng Muslim. At pang-apat ay ang tinatawag na albulug o ang pagdating niya sa hustong edad. Sa ngayon, inshallah, ay matatalakay natin ang dalawa pang katangian. At ito ay ang pagiging mukim o ang pagiging residente ng isang tao sa lugar na iyon na aabutan siya ng panahon ng pag-aayuno. Na ibig sabihin ito ay kabaligtaran ng pagiging manlalakbay. At pang-anim ay marapat na siya ay wala siyang anumang taglay na katangian na dahil dito ay pinagbabawal sa kanya ang pag-aayuno. Tungkol sa pagiging mukim, sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, Amal wasful khamis, ang panglimang katangian, an yakuna mukiman, na siya ay marapat na mukim o hindi naglalakbay. Wadidduhu al-musafir. At ang kabaligtaran nito ay ang pagiging musafir o manlalakbay ng isang tao. Fal-musafiru wa huwa alladhi faraka watanahu la yalzimuhu as-sawm. Ang isang musafir o manlalakbay ay yaong tao na nilisan niya o umalis siya mula sa kanyang bansa o bayan at para sa kanya ay hindi obligado ang pag-aayuno. Na sa usapin na ito, ang batayan dito ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kanila na sinabi niya, وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Na para sa mga tao na nag-aayuno, kung sakaling sila man ay may sakit o sila man ay naglalakbay, ay maaari nilang putulin ang kanilang pag-aayuno at bayaran na lamang nila ito sa iba pang mga araw. Ibig sabihin, maaari nilang putulin ang kanilang pag-aayuno upang maging pagpapagaan ito para sa kanila. Dahil para sa isang may sakit o para sa isang naglalakbay na maaring ang kanyang paglalakbay ay mahirap, mainit o maraming mga ginagawang paglipat-lipat ng masasakyan, ay ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapadali na ito nang sa gayon ay hindi maging pahirap ang pag-aayuno para sa tao. Na mangyayari dito ay puputulin nila ang kanilang pag-aayuno o hindi na talaga sila mag-aayuno para sa araw na inaasahan nila na sila ay maglalakbay ayon sa pinahintulutan ng mga scholar at maaari na bayaran na lamang nila ang mga araw na ito sa iba pang mga araw na maaring mangyari pagkatapos ng Ramadan. Na karugtong dito, sinabi ni Sheikh rahimahullah, walakin al-afdal an yasuma illa an yushakka alayhi. Subalit ang pinakamainam ay ang mag-ayuno, liban na lamang kung ang pag-aayuno ay magdadahilan na ito ay maging mahirap para sa kanila. Liban na lamang na kung ang pag-aayuno ay magdudulot na ito ay maging mahirap para sa kanila. Na sa sitwasyon na ito, fal-afdalu al-fitr. Na kung magiging mahirap para sa kanilang pag-aayuno o magiging dahilan ito ng paghihirap lamang, ay mainam na putulin nilang kanilang pag-aayuno. Nasa sinabi na ito ni Sheikh rahimahullah na sa panahon natin ngayon, alhamdulillah, sa mga makabagong mga pamamaraan ng paglalakbay, mayroon ng mga bus, mayroong mga tren, mayroong mga barko at mga eroplano, nang marami sa kanila ay air condition pa nga.
At hindi naman makakaapekto ng malaki ang layo ng paglalakbay sa comfort o sa pagiging komportable ng tao sa kanyang paglalakbay, ay mainam ang pagpapatuloy niya sa pag-aayuno. Dahil hindi naman ito makakapagdulot sa kanya ng paghihirap. Pero dinugtong ni Sheikh at binigyan niyang diin kung ito nga ay magiging dahilan na makaranas siya ng paghihirap, ay mainam din na putulin niya ito. Na dito sinabi ni Sheikh rahimahullah, liqawli Abi Darda radhiyallahu anhu, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fi yawmin shadid al-har wa ma fihi sa'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasa hadith na iniulat ni Abu Darda na minsan sila ay naglalakbay sa isang araw na napakainit at kasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sa grupo na yaon ng naglalakbay ay walang sino man ang nag-ayuno liban na lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, maaring mag-ayuno ang tao na naglalakbay. Hindi ito pinagbabawal sa kanya. At mainam din ito, katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil iginawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ito ay pinahintulutan. Dahil ang kahulugan ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay ang mga ginawa, sinabi at pinahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pag-aayuno, kahit naglalakbay ang Muslim, ay pinahintulutan din at ito ay naayon din sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din, sinabi ni Sheikh rahimahullah, amma idha shakka alayhi as-sawm fa innahu yuftir wala budda. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam syukiya ilayhi anna an-nas qad shakka alayhim as-siyam fa aftar. Thumma qila lahu inna ba'da an-nasi qad sama fa qala ulaika al-usat Na dinugtong dito ni Sheikh rahimahullah na kung magiging mahirap nga para sa tao ang pag-aayuno, ay marapat pa nga na sila ay tumigil sa kanilang pag-aayuno. Ito ay magiging priority nila, ang pagtigil sa pag-aayuno. Dahil hindi maaari na pipilitin ng tao ang kanyang katawan na maaring nahilo na siya, maaring na-heat stroke na siya at hindi pa siya iinom ng tubig. Ito ay hindi maaari niyang gawin. Dahil minsan ay dumating ang mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay nagreklamo na mayroong mga tao na nahirapan sila sa kanilang pag-aayuno. Kaya ang ginawa nila ay itinigil nilang kanilang pag-aayuno. Nangyari na mayroon isang tao o ilang mga tao ang hindi tumigil sa kanilang pag-aayuno, at sa ibang riwaya, sa ibang ulat sa mga hadith, ay mayroon pang tao na hinimatay at pinapaypayan ng mga sahaba. Na ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, tungkol sa kanila, na yaon ang mga taong osat. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaong mga tao na nagpumilit na mag-ayuno sa halip ng pagiging mahirap nito, sila yaong mga suwail. Sila yaong mga suwail. Sila yaong mga sumusuway sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sumusuway mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na dahil pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na tumigil ang tao sa pag-aayuno, ay pinipilit pa rin nila ang kanilang kagustuhan na hindi naman nakakapagdulot sa kanila ng anumang kabutihan. Nasa paglalakbay ay nais nating bigyang diin na ang tinukoy dito ay ang paglalakbay ng tao palabas mula sa kanyang bayan. At ang mga scholar ay may iba't ibang pananaw kung paano magtuturing na ang isang tao ay naging isa na ngang manlalakbay. Ang mga scholar ay tumukoy, ang ilan sa kanila ay nagsabi na kapag umalis ka na sa sarili mong bayan at patungo ka na sa ibang bayan at nakalabas ka na sa hudud o border ng iyong bayan, ikaw ay may tuturing ng musafir. At ang iba pang mga scholar, kabilang dito si Sheikh bin Baz rahimahullah, na kung ang iyong paglalakbay ay lumampas na ng 80 kilometro mula sa iyong pinanggalingan, ay may ituturing na rin ito na safar o paglalakbay. Para sa isang tao na nagmamaneho ng sasakyan, halimbawa, nagmamaneho ng jeep o bus o tren, at ito ay umiikot sa isang lungsod, sa isang syudad, at hindi naman siya lumalabas ng syudad na yaon, ay hindi siya may tuturing na
musafir. Halimbawa nito ay mayroong driver ng jeep sa Maynila at paikot-ikot siya sa kanyang pagbiyahe. At maaring ang kanyang pag-iikot ay magiging mahigit 80 kilometers ang kanyang nabibiyahe sa araw-araw. Hindi pa rin siya may tuturing na musafir dahil hindi naman siya lumabas ng Maynila. At ito ang pagtalakay natin sa pagiging mukim ng isang Muslim na dahil dito ay naging obligado para sa kanya ang pag-aayuno. At sa pagbabalik natin inshallah ay matatalakay natin ang tungkol naman sa kawalan ng bagay na nagbabawal sa Muslim na siya ay mag-ayuno. At magbabalik tayo matapos ang mga paalala. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay para sa araw na ito inshallah, sinabi ni Shaykh Al-Uthaymin rahimahullah, amal wasfus sadis an yakuna khaliyan min al-mawani ay min mawani'i al-wujub, na marapat para sa isang tao na wala siyang taglay na anumang bagay na magbabawal para sa kanya na mag-ayuno. Nang ibig sabihin dito, magbabawal na maging obligado para sa kanya ang pag-aayuno. At dinugtong dito ni Shaykh rahimahullah, wahada yakhtassu bil mar'a. At ang usapin na ito ay espesyal para sa mga kababaihang Muslim. Wa yashtaritu fi wujubis sawm alayha adaan alla takuna haidan wala nufasa. Na marapat para sa isang babaeng Muslim na hindi siya kabilang sa mga kababaihan na mayroong buwan ng dalaw o mayroong haid, at hindi marapat para sa kanila na sila ay mayroong nifas o pagdurugo matapos ang panganganak. Sinabi ni Shaykh rahimahullah na fa in kanat haidan o nufasa fa innahu la yajib as-sawm, na kung ang babae ay mayroong buwan ng dalaw o siya ay mayroong pagdurugo na dulot ng panganganak, ay hindi sila marapat na mag-ayuno at hindi obligado para sa kanila ang pag-aayuno. Wa innama taqdi badal al-ayyam allati aftarat. Bagkos ang gagawin nila ay hindi sila mag-aayuno sa mga araw na hindi sila nag-ayuno dahil sa nifas o haid, at mag-aayuno na lamang sila sa iba pang mga araw na wala silang nifas at haid, kahit ito ay pagkatapos nga ng Ramadan. At dito sa usapin na ito, ang tinutukoy dito ay halimbawang mayroong isang babae at dinatnan siya ng buwan ng dalaw sa araw ng Ramadan. Ibig sabihin, nagsimula na siya mag-ayuno, ay puputulin niya ang kanyang pag-aayuno at babayaran niya ang araw na ito ng pag-aayuno sa iba pang araw pagkatapos ng Ramadan. Kahit pa mangyari halimbawa na 1 segundo na lang at mag-aadan na ng Maghrib, mag-iiftar na, at dinatnan siya ng buwan ng dalaw, ay masisira ang kanyang pag-aayuno para sa araw na iyon. Kailangan niyang pagbayaran ang araw na iyon ng pag-aayuno. Dahil hindi niya nakumpleto ang pag-aayuno para sa araw na iyon dahil sa pagdating ng kanyang haid. At ganun din sa sitwasyon ng mga babae sa nifas o pagdurugo matapos ang panganganak. At kung halimbawa naman na darating ang kanilang haid sa gabi, ay madali lamang usapin nito dahil hindi na sila mag-aayuno sa kinabukasan. Hindi na sila mag-aayuno sa fajar sa araw sa kinabukasan at tuloy-tuloy na yaon hanggang sa matapos na ang kanilang haid. Na kung mangyayari naman halimbawa
na matatapos naman ang kanilang haid o nifas sa tanghali ng Ramadan, ay mabibilang pa rin ang araw na yon sa mga kailangan nila na pagbayaran ng mga araw ng mga pag-aayuno. At dinugtong dito ni Shaykh rahimahullah na ito ay ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukarraran dhalik alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang babae, kapag siya ay mayroong buwan ng dalaw, ay hindi siya magsasala at hindi siya mag-aayuno. Sinabi pa ni Shaykh rahimahullah, fa idha hadat al-mar'a fala sawma 'alayha. Na kapag nagkaroon ng buwan ng dalaw ang babae, ay walang pag-aayuno para sa kanya, bal taqdi fi ayamin ukhar. Pagkos pagbabayaran niya na lamang ito sa iba pang mga araw. Wa huna mas'alatani yanbagil tafattud lahuma. Meron dalawang usapin na marapat na maging malinaw sa mga tao, lalong-lalo na sa kababaihan, na may kinalaman sa usapin na karagdagan doon sa natukoy natin kanina. Al-mas'alatul ula, anna ba'da nisa tatahhara fi akhir al-layl wa ta'lam annaha tahurat walakinnaha la tasumu dhalika al-yawm dhannan minha annaha idha lam tagtasil fa innahu la tasuh sawmaha. Na meron daw ilang mga kababaihan na kapag tumigil lang kanilang buwan ng dalaw sa gabi bago dumating ang susunod na araw ng pag-aayuno, ay nag-aakala sila na hindi nila kailangan na mag-ayuno sa susunod na araw. Hindi pa nila kailangan na mag-ayuno sa susunod na araw dahil inaakala nila na kapag hindi ka pa nakaligo ay hindi magiging tama ang iyong pag-aayuno para sa araw na iyon. Lalong-lalo na halimbawa, ilang sandali na lamang bago dumating ang oras ng Fajr at hindi pa sila nakaligo o hindi pa sila nakapagsahur bilang halimbawa, ay inaakala nila na hindi pa rin sila mag-aayuno sa araw na iyon dahil tumigil na nga ang kanilang haid o buwan ng dalaw, subalit hindi pa sila nakakaligo. Nang kanilang consideration ay doon sa hindi pa sila nakakapag-gusol para sa tahara mula sa haid. Na sabi ni Shaykh rahimahullah sa paglilinaw niya dito, walaysa al-amru kadalik, na hindi ito ganito. Hindi ito ganito sa Islam. Hindi ganito dapat ang pangunawa ng tao, lalong-lalo na ng muslima, tungkol sa usapin na ito ng pagtigil ng haid o kanyang pagiging dalisay mula sa haid sa gabi ng Ramadan o sa mga oras bago dumating ang oras ng Fajr sa mga araw ng Ramadan. Bal sawmuha yasuhu wa in lam tagtasil illa ba'da tulu'il Fajr. Na para sa babaeng ito ay magiging tama pa rin ang kanyang pag-aayuno kahit pa hindi siya makaligo. Kahit pa maligo na lang siya pagkatapos na ng pagdating ng oras ng Fajr. Na halimbawa nito, ang isang babae halimbawa ay nagkaroon ng buwan ng dalaw ng ilang mga araw. At sa gabi ng Ramadan ay naobserbahan niya na papahinto na o patigil na ang kanyang buwan ng dalaw. O kaya ay inaasahan niya na ito dahil regular ang mga araw ng kanyang buwan ng dalaw. At paggising niya ng umaga, bago pa dumating ang oras ng Fajr, halimbawa mga 3:00, ay tiningnan niya ang kanyang sarili at nakita niya na naging malinis na nga siya sa buwan ng dalaw. At nalalapit na ang oras ng Fajr, may ibang tao na nag-aakala nga na hindi na pa niya kailangan na mag-ayuno. Pero ang dapat na pag-unawa dito ng tao, kapag tumigil na ang kanyang buwan ng dalaw at napansin niya ito sa ilang mga sandali bago ang oras ng Fajr, ay maaari siyang magsahur at kahit dumating pa ang oras ng Fajr, ang adan ng Fajr, at maliligo siya pagkatapos na ng adan ng Fajr, ay tama pa rin ang kanyang pag-aayuno. O maaaring mangyari, bilang mas malinaw na paliwanag dito, na malalaman o mapagtitibay ng babae na tumigil na ang kanyang buwan ng dalaw ilang minuto o ilang segundo bago pa dumating ang oras ng Fajr at hindi siya nakapagsahur, hindi rin siya nakaligo o nakapaggusol at nakapag-adan na ng Fajr, maaari siyang mag-intensyon ng pag-aayuno para sa araw na yaon na magiging tama ang kanyang pag-aayuno. Dahil sa araw na yaon
ay obligado na para sa kanya ang pag-aayuno dahil wala na siyang haid, wala nang bagay na pumipigil sa kanya na mag-ayuno. Kahit hindi pa siya nakapag-sahur o hindi pa siya nakapaligo, ay walang problema dito. Walang problema sa hindi nakapag-sahur dahil ang sahur ay hindi obligasyon para sa Muslim para mapagsimula siya ng pag-aayuno. Samantalang ang gusul ay hindi ito kondisyon sa pag-aayuno. Maaari siyang mag-intensyon kahit siya ay hindi pa nakakapaligo para sa tahara ng haid o ng buwan ng dalaw. Maaari siya mag-intensyon na mag-aayuno siya para sa araw na iyon ng Lunes. Halimbawa, nang adan ay alas 4 ng umaga at nakita niya na malinis na siya mula sa buwan ng dalaw ng 3:55. Mag-i-intensyon siya o kung kaya pa niyang kumain ng konti ay kumain siya at ipahuli na lamang niya ang kanyang paliligo pagkatapos ng adan ng Fajr at magiging tama pa rin ang kanyang pag-aayuno at walang problema dito. Kaya marapat na maging malinaw sa mga kababaihan ang usapin na ito, inshallah. At sa ating pagbabalik ay dadaanin pa natin ang isa pang usapin na may kinalaman sa mga babae na may buwan ng dalaw sa araw ng Ramadan at magbabalik tayo matapos ang ilang mga paalala. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألفهالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Sa pagpatuloy natin sa ating pagtalakay tungkol sa buwan ng dalaw at nifas dahil ito ay dalawa sa mga nakakapigil sa tao na maging tama ang kanyang pag-aayuno o magiging obligado ang kanyang pag-aayuno. Sinabi ni Shaykh Al-Uthaymin rahimahullah, wa ammal mas'alata thaniya, tungkol sa pangalawang sitwasyon, fahiya anna ba'da nisa takunu sa'imatan fa idha garabat ash-shams wa aftarat ja'aha al-hayd qabla an tusalli al-maghrib fa ba'da nisa yaqul innahu idha ata'a al-hayd ba'da al-fitr wa qabla salat al-maghrib fa inna sawmaha dhaka an-nahar yufsad. Na meron daw ilang mga kababaihan ang nag-aakala na kapag lumubog na ang araw para sa araw ng Ramadan at nakatapos na sila sa pag-i-iftar, nakapag-iftar na sila, at dumating ang kanilang buwan ng dalaw pagkatapos ng iftar, pero hindi pa sila nakakapagsala ng Maghrib, inaakala nila at merong mga nagsasabi na mawawala ng saysay ang pag-aayuno niya sa araw na yaon. Nang ibig sabihin nila dito, kapag ninatnan ka ng buwan ng dalaw, pagkatapos ng Maghrib, pagkatapos ng iftar at hindi ka pa nakapagsala, ay mawawalan ng saysay ang iyong pag-aayuno. Pero kapag nagkaroon ka ng buwan ng dalaw pagkatapos ng Maghrib at nakapagsala ka na, ay tanggap ang iyong pag-aayuno para sa araw na yaon. At sinabi ni Shaykh rahimahullah na meron ding ibang mga tao na ang kanilang pananaw naman ay ganito. Wakadhalika ba'da nisa yubaligu aidan wa yaqul idha ja'a al-hayd qabla salat al-isha fa inna sawmaha dhalika al-yawm yufsad. Na meron din namang mga kababaihan na nagsasabi na kapag dumating ang buwan ng dalaw bago dumating ang oras ng isya, ay mawawalan ng saysay ang pag-aayuno ng babaeng yaon para sa araw na yaon. Nasabi dito ni Shaykh rahimahullah, wa kullu hadha laysa bisahih. Lahat ng mga sinabi na ito ay mali. Ang akalain ng babae na sira ang kanyang pag-aayuno kapag dumating ang kanyang buwan ng dalaw pagkatapos ng Maghrib at hindi pa siya nakapagsala ng Maghrib. Pagkatapos ng pagdating ng oras ng Maghrib, oras ng iftar at hindi pa siya nakapagsala ng Maghrib, o kaya ay daratnan siya ng buwan ng dalaw,
bago pa dumating ang oras ng Isya. Walang katotohanan dito at ang ganitong mga paniniwala ay mali ayon sa sinabi ni Sheikh rahimahullah. Ang tama rito, al-mar'atu idha gabat ash-shams wa hiya lam tara al-haid kharijan fa sawmuha sahih. Nang babae, kapag lumubog na ang araw at hindi siya nakakita ng anumang bakas ng buwan ng dalaw, ibig sabihin, hindi pa siya dinatnan ng buwan ng dalaw, ang kanyang pag-aayuno para sa araw na yaon ay tama. Kahit pa dumating ang kanyang buwan ng dalaw, segundo lamang ang pagitan mula sa pagdating ng adan, oras ng iftar, oras ng maghrib, dumating ang kanyang buwan ng dalaw at hindi pa siya nakakapag-iftar, hindi pa siya nakakapagsala ng maghrib, ang kanyang pag-aayuno para sa araw na yaon ay tama at tanggap ayon sa tamang pag-unawa natin sa mga katuruan ng Islam. Na dito nga, hatta law kharaja ba'da ghurubi syams bi lahdatin wahida fa sawmuha sahih. Sinabi nga ni Sheikh rahimahullah, kahit pa dumating ang buwan ng dalaw na ito ng isang segundo lang, isang segundo pagkatapos ng pagdating ng oras, eksaktong oras ng adan ng maghrib para sa araw na iyon, kahit hindi pa siya nakapag-iftar, kahit hindi pa siya nakapagsala ng maghrib, ay tama ang kanyang pag-aayuno. Kaya huwag natin sisirain ang pag-aayuno natin ayon sa pananaw lamang ng tao na wala namang batayan. Kaya mainam para sa mga Muslim na pag-aralin nila ng maayos ang kanilang relihiyon, nang sa gayon ay hindi natin ibabatay ang ating relihiyon ayon lamang sa sabi-sabi o ayon lamang sa haka-haka ng mga Muslim na wala naman silang nalalaman tungkol sa relihiyon na ito. Alhamdulillah, sa pagpapaliwanag na ito ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, nakita natin na subhanallah, sa pamagitan ng mga maling kahaka ng mga tao na dulot ng kakulangan ng kaalaman ay maaring magdudulot pa ito ng dagdag na paghihirap sa isang Muslima, lalong-lalo na sa usapin nito. Na sa halip na tama na ang kanyang pag-aayuno para sa araw na yaon, ay uulitin pa niya ito dahil lamang sa sabi-sabi na binigay sa kanya ng tao na wala namang nalalaman sa Islam. Kaya alhamdulillah, ipagpatuloy pa ninyo ang pagsubaybay sa ating programa nang sa gayon ay mapakinggan pa ninyo at malaman ang mga pagtatama ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah sa iba't ibang mga maling haka-haka ng mga tao tungkol sa iba't ibang mga gawaing pagsamba dito sa ating programang Fiqhul Ibadat. At alhamdulillah, dito natin tatapusin ang ating pagtalakay sa tinatawag na mga katangian ng tao na kapag taglay nila ito ay obligado na para sa kanila ang pag-aayuno. Kaya dapat na bantayan natin ito para sa ating mga sarili, para sa ating mga anak, para sa ating pamilya at iba pa mga tao. Nang sa gayon ay magabayan natin sila na maging mas malapit pa sila sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanilang pag-aayuno ay hindi magiging pag-aayuno na naayon lamang sa kanilang kanya-kanyang mga opinyon at hindi na ayon sa tamang katuruan ng Islam. At panghuli, tinukoy ni Sheikh rahimahullah, hadihi sitta awsaf idha ijtama'at fil insan wajaba alayhi somo Ramadan adaan. Na ito ang 6 na katangian ng Muslim na kapag nakumpleto ito ay obligado para sa kanya ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sinabi na ito ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, kapag kumpleto ang 6 na ito, ay obligado para sa tao ang mag-ayuno. Pero kung meron ditong isa na mawawala, ay magiging dahilan ito na hindi obligado ang pag-aayuno para sa kanya. Isa man dito ang mawala o dalawa, ay hindi magiging obligado para sa kanya ang pag-aayuno. Wala yahillu lahu an yuftir. At gayon din, para sa tao na 6 na katangian ang taglay niya, ay obligado para sa kanya ang pag-aayuno at hindi pinahintulutan para sa kanya kahit kailan napuputulin niya ang kanyang pag-aayuno. Fa in takhluf wahidun minha fa'ala ma sami'ta. Na kapag nawala ang kahit isa sa mga ito, ay natukoy na nga natin ang mga kadahilanan kung bakit nawawala sa kanila ang obligasyon na mag-ayuno. Alhamdulillah, dito natin tinatapos ang ating pagtalakay
na ito. At sa susunod nating mga episode inshallah, ay tatalakayin natin ang iba't iba pang mga usapin na may kinalaman sa mga nag-aayuno. Matatalakay natin inshallah ang Arkanus Siyam, ang mga tinatawag na mga haligi ng pag-aayuno. Gayun din ang hatol para sa Muslim na hindi nag-aayuno. Gayun din ang isa pang napakahalagang usapin ng tungkol sa pag-aayuno ng isang tao na hindi naman nagsasala. Lahat ng yan inshallah ay matatalakay natin at malilinaw sa ating pagtalaki sa mga fatawa ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah sa koleksyon ng kanyang mga fatawa, ang Fiqhul Ibadat. Kami ay nagpapasalamat sa inyong mahusay na pagsubaybay sa ating programa. Nawa ay naging kapaki-pakinabang para sa inyo ang munti nating programang ito. Isang magandang araw sa lahat at sa mga kapatid nating Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل